O siya'y nagwala, yung bugaw sa saksakin bigla. Ay, ito po ang una natin topic tungkol po kay Pulong Duterte na hindi po natin alam. Bukod sa wala siyang ginawa, wala talaga pong kwenta. Diba? Kapag tinanong nyo po ito, ilan po ba ang nagawa niyang batas? Ang sagot po, nga. Ngayon buwabarat na naman po si Pulong. Ang sabi niya, huwag tayong mapagpanggap. Bumuelta si Davao 1st District Congressman Paulo Duterte sa panawagan ni ACT Teachers Representative Antonio Tino. Ayot, pwede benumino, ikaw sa kilago, iyot man, ako si iyot man. Ayan na naman po Ang ginawa talaga ni Pulong po, laging ginagawa ni Pulong ay mag-chismis na lang. Ang dalawang gawain ni Pulong, makipag-chismisan at magnakaw. Dalawang hobby mo. Hobby na yan napanagutin ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng controversial Dolomite Beach Project sa Maynila. Ang gara niyan, Dolomite Beach, no? Grabe po yung project ng Dolomite Beach, no? Grabe po yung project na yan. Pantanga project, Ano po sabi ni dyan? Ano po sabi ni Roque? Okay lang po yan, Dolomite Beach. Kasi po anti-stress. Anti-stress! Alam niyo po, bilang Manileño, nakakatawa po yan. Pero nung DDS ako, talagang proud na proud ako. Bobo pa ako nun Pag bumanggal ka, Bobong-bobo pa ako. Sabi ko, wow, ayop. Para na kami nasa Palawan. Siyempre, tanga yung isip ko nun, bobo pa ako kulang. Oo nga naman, para kami nasa Palawan. Para kami nasa Boracay. Dinala ni Tatay Digong ang White Beach dito. I love you, Tatay Digs. Kiss a betlog. Pag wala iyot, di ka sumunod. Pag Pero ngayon, na-realize ko ba putik na project yan? Anong project to? Bukod sa kinalakihan namin masangsang na amoy ng Manila Bay. Pag kulang girls, pag wala iyo. Diba? Masangsang na amoy ng Manila Bay. Pagkat, syempre, bilang dyan ako lumaki, yung mga basura ng Cavite, kami ang malugod na tumatanggap dyan. Diba? Yung mga basura ng Cavite, malugod na tinatanggap yan ng Manila Bay. Papunta sa Roas Boulevard. Kami tumatanggap yan. Kaya kita nyo po yung Dolomite Beach. Diba? Konting bagyo, konting ulan, ang daing basura. Magandang proyekto yan Anong tawag dyan? Nag-i-stealth yung buhangin. Nagtatago pag may umuulan. Yan po ang ni Pulong. Ano pa sabi ni Pulong na walang kwentang congressman po talaga to? Simulan na ng Kamara ang investigasyon sa proyekto sa November 17. Tama po yan. Simulan natin ang investigasyon dyan sa Dolomite Beach. Dahil para sa akin po, ilang beses ko na po kinuwento sa inyo, ito pong Dolomite Beach ay talagang nagdudulot po. Kasi dyan ako lumaki sa Malate. Dyan po ako lumaki. At dyan po ako nagka-ugat. Diba? Ito pong Dolomite Beach po, talaga pong nagdudulot yan ng problema sa Manila Bay at sa pagbaha dyan. Dati po hindi binabayan, napakataas niyan Napakataas po ng Manila Bay. Pero nung sinaran po, ayon po sa investigasyon niya, ng first investigation, may mga drainage po na binarahan dyan. Binarahan nila yung drainage at siyempre wala pong makaka-access sa tubig. Siyempre yan is brought to you by Rodrigo Roa Duterte, ang walang kwentang presidente. Ayan po ang isa sa mga palpak at nag-uumapaw na katangaan na legasiya ng mga Duterte. Kasama siyempre ang Pogo. Diba? Ngayon, anong ginagawa ni
Pero giit ng mambabatas, pamumulitika lang ang gustong gawin ng kapwa niya kongresista. Hindi ko malaman kay Pulong kung naglalagkit ba talaga ang utak nito o sadyang wala eh. Diba? Paanong pamumulitika? Kung pamumulitika yan ay nakaraang proyekto na. Ano ba masama kung chicken? Eh di kung naimbestigahan nila, nabutata sila, wala pa lang ano, eh di lusot. O, tsaka nyo banatan. Diba? Lusot. Hindi, si Pulong, pinaglihi po to sa ano eh, sa puwet ng manok. Si Pulong Manang-mana po sa kapatid niya si Barbie. sa baba ito. Wala po silang ginagawa. Kita nyo yung patay po sa simenteryo. Putik! Ang lupit! Nakita nyo po ba yon? Brought to you by Duterte family yon. Anti-cremation po sila. Anti-cremation ng Duterte family. Bakit nyolo? Sapagkat gusto nila ang mga patay nagfo-floating sa tubig. Nagwala, o siya nagwala. Ayaw nila ng sinusunog ang patay. Gusto nila, pinagpo-floating nila sa simenteryo. Yung bugaw sa saksakin bigla. Ika sumunod ay pag Ang galing po, no? Tayo, cremation eh. Sa Davao, iba talaga. Kaya gusto nilang umuwalay sa Pilipinas eh. tumangal ka ay pag kulang girls ay pag Dati, ang patayin po natin, kinikremate. Sa Davao, hindi. Pinagsuswimming. wala iyo ay ika Pinagpo-floating. sumunod ay pag tumangal ka ay pag kulang girls. Ibang klase sa Davao. Tapos yung ano po nila, yung lugar nila, grabe, baha. Talagang mahal nila yung tubig eh. Pag wala iyo Diba? Talagang mahal na mahal nila yung tubig. Pero mo, patay ka na, nag-floating ka pa. Wow! Lupit! Pero mo, iroronda ka pa. Yung po ang tinatawag na door-to-door. Magugulat ka na lang, oh, pag-gising mo sa pintuan mo. Uy! Papa! Napadalaw ka! Ayun, pwede tayo lumiyo. Diba? Kasi yung patay, inaano ng tubig, pagbukas mo ng pinto, yung papa mo, wow, papa, napadalaw ka. Hindi ikaw sa kila. Ang galing, no? Yan po ang brought to you by Duterte family. Iyot man. Ayan po yung mga proyekto niya, kasama po itong Dolomite. Ayon kay Duterte, kung gusto talaga nilang kabulin ang mga tiwali, dapat umpisahan ng Kamara sa pagbubusisi sa mga nakalipas na budget. Kaya nga Pulong eh, inuumpisahan nga sa 2016. Iyot man. Inuumpisahan nga sa 2016 kasi nga doon sa 2016 nalaman nga natin, kitang-kita niyo naman po tayo sa mga investigasyon na nangyari sa mga Quadcom, sa mga Tricom, sa mga good governance. Nakita niyo naman po ang nakawan. Grabe po ang nakawan. Biro mo si Duterte, busy patayin ang ating mga kababayan. At inyong congressman. Ang mga kaalyado naman po ni Digong at ang mga gabinete, busy patayin ang mga Pilipino. Si mga kabinete naman po, busy nakawin ang ating mga pera. Ayun, Napatunayan na po natin yan sa Pogo. Tutulungan daw tayo pero hindi nagbabayad ng tax. pwede tayo lumiyo. 'Di ba? Babayaran nila isang beses lang po na company. Pero yung company niyo nahahati sa 50. Biro mo babayaran nila ng 10 million na tax pero yung sa Pogo, yung taas lang ang nagbabayad. Eh isa sublease pa. Sublease sa kaliwat kanan, sublease. Isang tax lang. Ang galing, di ba? Kaya nareklamo yung Pogo. Iyot man, ako si Iyot man. Yan po ang brought to you by Duterte administration. Tapos si Pulong aangal-angal siya. Dahil anong pakialam mo, Pulong? Relax ka lang dyan sa bahay. Bakit? Hindi ka naman namin pinapakailaman sa pag-i-smuggle mo tsaka sa droga mo eh. Huwag ka naman ganyan. Pakailamero ka masyado. Nakailan ba kami nung nang-i-smuggle ka? Nakailan ba kami nung pinapatakbo mo yung sindikato nyo? Nakailan ba kami nung
iniiyot mo yung mga bugaw. Diba? Iniiyot mo yung 1,000, yung babaeng binayaran mo ng 1,000. Sinabihan ka ba namin kuripot, Pulong? Hindi naman eh. Hayaan mo sila mag-imbestiga, Pulong. Diba? Hindi yung lahat ng issue, pinapatulan mo, lahat ng issue may comment ka. Okay lang mag-comment eh. Diba? May kasabihan nga po tayo. Okay lang mag-comment ka kung may ginawa ka. Pero yung wala kang ginagawa, pabigat ka sa gobyerno, nakakahiya naman kung puro kasita, wala ka namang ginagawa. Diba? Diba? Puro sita, wala namang ginagawa. Tanungin mo yan. I-interview nga yan ng ng foreigner. How many bills have you passed? Pass. Kasi nga wala pong ginagawa. Kasi nga wala pong kwentang congressman. Ang alam lang po, mag-party-party habang binaba ang mga kababayan niya sa Davao. Ang alam lang po, umiyot ng mga babae habang ang mga patay nila sa sementeryo nagpo-floating na door to door. Di ba? Nasunugan sa Davao, ang alam niya lang magbigay ng yero para gawing incubator ang mga pamilya. Diba? Yan po ang trabaho ni Pulong.